Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Nagpadala si Shen Yuan ng mensahe, sige na. Hindi na ako nagbibiro sa'yo. Kita tayo bukas ng umaga. Sabi ni Lily, yay. Sige, sunduin mo ako and then, ipapasya natin ang eksaktong oras at lugar bukas. Sabi ni Shen Yuan, okay. At naisip niya sa sarili, nahuli pa ng babaeng ito ang linya ko. Habang mahimbing na natutulog si Chen na sa kanyang mga bisig. Ilang sandali mamaya, biglang nagpadala ng mensahe si Liu Menglu. Daddy, kailan tayo mag-workout? Sagot ni Shen Yuan, pagkakataon sa makalawa. Nagpadala rin ng mensahe si Long Jinghan, kailan ka may oras para magkita? Sagot ni Shen Yuan, medyo busy ako. Mag-set ako ng oras mamaya. Naalala ni Shen Yuan sa sarili, noong huling dumating si Xiaolong para maghatid ng mga dokumento, pinangako ko pang makipagkita sa kanya ngayong linggo at pagkatapos ay nakalimutan ko na dahil sa dami ng palitan ng mensahe. Binasa ni Long Jinghan ang mensahe ni Shen Yuan at naisip sa sarili, Shen Yuan. Habang malamig ang hangin sa labas. Nagpadala ng sagot si Long Jinghan, okay. Biglang nagising si Chen na at sabi, Shen Yuan, malapit na ang kaarawan mo. Paano mo balak ipagdiwang? At naisip niya sa sarili, marahil may iba pang babae si Shen Yuan, curious ako kung magkakaroon ako ng pagkakataong makasama siya. Sabi ni Shen Yuan, mananatili ako sa'yo. Magbiyahe tayo. Biglang natuwa si Chen na at sabi, totoo ba? Ang saya naman. Lumapit si Shen Yuan sa kanya at sabi, syempre. Nana, ang bango ng amoy mo paano kung tayo, niyakap niya siya ng mahigpit habang namula si Chen na at sabi, hindi ba't? Hinahalikan siya ni Shen Yuan at sabi, hindi sapat ang isang round. Sana buong araw kita makasama. Sabi ni Chen na, Nandi. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kumot. Sa panaginip ni Shen Yuan, sabi ni Lin Yuchang, mga kapatid muna. Kaya kong maghintay bilang nakatatandang kapatid. Sabi ni Fang Minhui habang gumagapang, sabi ni Shen Yuan ako ang main, kaya ako muna. Sabi ni Liu Menglu sa lupa, skinny boy, buksan mo ang zipper. Si Li Xiao habang inaayos ang buhok, Shen Yuan, gusto mo ba ito? Si Li Meng sa kanyang flight stewardess uniform, paano naman ang uniform na ito? Sigurado ka bang gusto mo akong makasama pagkatapos nila? Si Chen na sa kanyang robe, seductive ang pose at tahimik na maganda. Namula si Chen Xinyu at sabi, brother-in-law, ay mess mo ako ng buoy. Sabi ni Long Jinghan, anong roleplay ang gagawin natin ngayon? Excited na ako. Sabi ni Subsiwei, handa na ako, Shen Yuan. Pakihinay lang. Ito ang first time ko, Ying. Si Lily sa kanyang schoolgirl uniform, piliin mo. Alin ang dapat kong isuot? Biglang nagising si Shen Yuan at nagulat. Umupo siya at naisip sa sarili, grabe ano ba iniisip ko? Posible ba talagang ganito ka-blessed ang harem life? Habang inaayos ni Chen na ang kanyang bra, sabi niya, anong pinapangarap mo kagabi? Narinig kitang nagsasalita habang natutulog. Sabi ni Shen Yuan, nagsalita ako habang natutulog. Ano ang sinabi ko? Lumiko si Chen na at sabi, hindi ko marinig ng maayos. Ilang pangalan lang Nanginginig si Shen Yuan at sabi, marahil trabaho-related. Medyo na-fired up ako kamakailan. At naisip niya sa sarili, buti na lang si Nana. Kung si Teacher Li o si Subsiwei, baka nagkaproblema. Ilang sandali mamaya sa labas. Inaayos ni Chen Xinyu ang mainit na breakfast at sabi, sis, brother-in-law, Suan. Handa na ang breakfast. Sabi ni Shen Suan, ang lavish mo naman, Xinyu. Bias ka talaga. Kapag ako lang, kalahati ng atensyon ni kuya, hindi ko man lang nakukuha. Sabi ni Chen Xinyu, tatluhan lang kami at hindi kami kumakain ng marami. Kapag sobra, sayang lang. Niyakap ni Shen Suan si Chen Xinyu mula sa likod at sabi, ako ang pinakamahal ka, pero ako pa rin ang talo. Sabi ni Chen Xinyu, sige na, Suan, tigilan mo na ang kalokohan. Ilang sandali mamaya, umupo silang lahat at sabi ni Chen na, tikman nyo. Kumusta ang pagluto ng sister ko? Uminom si Shen Yuan ng mainit na sopas. Sabi niya, talented. Halos nakakaabot na sayo, Nana. Namula si Chen Xinyu at sabi, salamat, brother-in-law. Tumingin si Shen Suan kay Chen Xinyu at naisip sa sarili, gusto niya ang duck. Sabi ni Chen na sa sarili, isang papuri mula kay Shen Yuan, namumula na siya. Bakit kaya ang dalawa pa rin ay awkward? Habang tuloy si Shen Yuan sa pagkain.
15 minuto mamaya pagkatapos ng breakfast. Sabi ni Chen na, Sinyu, matagal ka nang kasama ni brother-in-law pero parang tense ka pa rin. Mahirap ba mag-adapt dito? O mahirap ba siya kausapin? Sabi ni Chen, Sinyu, ha? Hindi naman. Mabait siya sa akin. Baka hindi ko lang na-adapt. Sabi ni Chen na madaling lapitan siya at mahilig magbiro. Mas maraming oras na kasama mo siya, makikita mo. Huwag maramdaman ang pressure. Bahay mo rin ito at palaging ganun. Sabi ni Chen, Sinyu, naintindihan ko, sister. Habang humihina siya ng maluwag, naisip niya sa sarili, akala ko napansin ng sister ko na gusto ko ang brother-in-law lumalabas, nagkamali lang siya. Sabi ni Chen na malapit na ang kaarawan ng brother-in-law mo. Bigyan mo siya ng maliit na regalo at makipagkwentuhan ka pa sa kanya. Makakatulong ito para mas maging malapit kayo. Sabi ni Chen Sinyu sa sarili, kahit sinusuportahan ako ng sister na maging malapit kay brother-in-law, habang mas lalo akong lumalapit, mas lumalalim ang aking pag-aalinlangan. Tama ba talaga ito? Ilang sandali mamaya. Huminto si Shen Yuan sa labas. Habang kinakain ni Lilei ang kanyang lollipop. Biglang nakita siya ng isang matandang lalaki. Sabi ng matanda, saan ka patungo, maganda? Gusto mo ba na bigyan ka ng biyahe ni kuya? Sabi ni Lilei, ikaw. Magkano ba ang kotse mo? Sabi ng matanda, enough para mabugbog ka. Sabi ni Lilei, Kirse. Pervert. Hindi ako sasakay. Nainis ang matanda at pawis-pawisan, masyado ka bang nanood ng short videos? Akala mo ba lahat ay nagmamaneho ng luxury wagons? Lumakad palayo si Lilei at sabi, pasensya na. Ang boyfriend ko ang nagmamaneho ng isa. Hindi mahal. Medyo lampas 3 milyon lang. Habang binubuksan ang pinto, sabi niya, bakit hindi mo ako sinundo sa gate ng school? Para naman maipagyabang ko ng konti. Sabi ni Shen Yuan, hindi mo ba kakitang gilas kanina? Pumasok si Lilei at sabi, hindi sapat. Mas maganda ipagyabang sa gate ng school, lalo na kapag nandun ang lahat. Habang sutsot niya ang kanyang lollipop at sinusuot ang seatbelt. Sabi ni Shen Yuan, kung gusto mo talaga yan, kailangan mo munang tapusin ang mga naunang hakbang. Sabi ni Lilei, puro kang buli. Pupunta ba tayo sa motel para tapusin na ngayon? Sabi ni Shen Yuan, ano? Gusto mo ba sirain ko ang seal? Sabi ni Lilei, huwag. Gusto ko lang malaman kung saan tayo pupunta. Sabi ni Shen Yuan, sa bangko. Kailangan kong ayusin ang isang bagay. Habang pinapanood sila ni Long Jinghan na lumayo. Sabi ni Long Jinghan, Shen Yuan. Habang hihip ang hangin sa kanyang maselang buhok. At naisip niya sa sarili, talaga ba akong ganito kakawalang halaga? Kahit si Qiao Li ay mas magandang trato kaysa sa akin. Bakit? Habang hinahawakan niya ang kanyang palda sa inis. Sa loob ng kotse. Sabi ni Lilei, okay, habang ang lollipop niya ay puti na matapos himukin. At dahan-dahan niyang ipinapakita ang kaunting balat dahil sira ang aircon ng kotse. Sabi ni Shen Yuan, ikaw Li. Habang sinusubukang sumilip. Sinara ni Lilei ang zip ng jacket niya at sabi, dahil pupunta tayo sa bangko, dito na nagtatapos ang benepisyo ngayon. Mag-focus ka sa pagmamaneho. Sabi ni Shen Yuan sa sarili, mukhang gusto talaga ng babaeng ito na agawin ang inisyatibo. Pero sino ba ang iniisip niya ako? Hindi ako basta susunod sa script niya. Sabi ni Lilei, para saan ka pupunta sa bangko? Sabi ni Shen Yuan, magbubukas ng private account. Sabi ni Lilei, private account. Gaano kalaki ba ang pera mo? Sabi ni Shen Yuan, halos pareho lang kay Boss Lee sa Xiaomi. Tumingin si Lilei sa labas at sabi, sinungaling. Hindi ako bata. Hindi ako maniniwala sa kalokohan mo. Sabi ni Shen Yuan, ha? Kaya kung hindi ako kasing mayaman niya, hindi ka lalabas sa akin. Biglang hinawakan ni Shen Yuan ang buckle ng seatbelt niya. Nagulat si Lilei at namula, inandi. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.